Gusto ko po simulan yung ating pag-aaral ngayong gabi sa isang storytelling. Ayan. So, ating called Pag-ibig, pala sa mga first-time visitors natin. Ayan po, sa mga hindi po namin kasama ngayon dito, marami po tayong mga kasamang kabataan. Ayan. So, please bear with me po if magkasalita po ako na maintindihan din po ng ating mga kabataan. Ayan. So, tayo po ngayon ay nasa pag-aaral ng ating called Pag-ibig. At nalaman natin noong mga nakaraang linggo na ang pag-ibig na makikita natin sa bawat aral na ibinigay ng Panginoon. At ngayon naman po, kung last week na pag-aralan po natin ang restful love or pag-ibig na nagbibigay kapahingahan, ngayon naman po ay pag-aaralan natin ang tinatawag na, sige nga po, basta sabay-sabay nyo nga pong basahin, ano daw po yung ating pag-aaralan ngayong gabi? Merciful love. Paano po kaya naging merciful yung pag-ibig ng Panginoon? At sabi po dito sa ating topic ay, His way is in the sanctuary. So, sige po, Ayan, so bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin, panandalian. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa 6 na araw na pagsama sa aming mga gawain at sa oras po na ito, Panginoon, ng kapahingahan. Kami po ay nandito upang muling pag-aralan po ang inyong mga salita. Dalangin po namin, Ama, na nawa po, samahan po kami ng inyong banal na Espiritu. Bigyan niyo po kami ng pangunawa at nawa po ang lahat po ng aming matututunan, Panginoon, ay magamit po namin sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Panginoon, at patawarin niyo po kami. Pakilinis po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan nang maging malinis po ito at tanggapin po ang inyong mga aral ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. So, gusto ko munang magkwento. Yan. Sino gusto ng kwento? Ayun, di ba? So, magkukwento muna ako. Kasi ang sabi dito, sa Isaiah 59 verse 2, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos, at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, kung tinalikuran at ayaw nang dinggin, ibig sabihin noon, pinapakinggan. Di ba po? Pinapakinggan noon. At bakit pinapakinggan noon? Dahil po, a little story, tayo pong mga tao, originally, ay ginawa ng Panginoon na perfect. Sino perfect? May perfect po ba sa atin ngayon? Wala na, no? Sabi nga, may kasabihan tayo, no one is perfect. Pero, ang Panginoon, ginawa niya ang mga tao na perfect. So, sa perfectness na yon, kaso nga lang, sa ika-6 na araw, ginawa ng Panginoon ng tao, hindi po ba? At ginawa niya sa Adam at si Eve. Pero, nagkaroon sila ng kasalanan. Sinuway nila yung Panginoon. So, ang kasalanan po pala ay pagsuway. So, dahil sa pagsuway na ginawa ni Adam at Eve, ang nangyari ay nagkaroon ng kasalanan. At dahil meron na pong kasalanan, mga kaibigan, yun po yung naging dahilan. Kaya, nalayo ang Panginoon. Dati po, harapan nakakausap ng nila Adam at Eve ang Panginoon. Nakakausap nila, nakikita nila. Kasi, ginawa sila sa wangis ng Panginoon. So, perfect sila. Kaya, pwede nilang makasama yung Panginoon. Pero dahil sa kasalanan po, ay nagkaroon ng barrier or nagkaroon ng gap yung relationship ng Panginoon sa tao. At, yun po yung wangis natin bago yung kasalanan. Noon po, perfect tayo. Nakakausap natin yung Panginoon. Dinidinig po yung mga kailangan natin. Dinidinig po yung mga kailangan nila, Adam at Eve, to be honest. Yung sila, Adam at Eve, kasi sila pa lang yung tao noon. Kaso lang, dahil na nagkasali si Adam at Eve, hindi na po dininig yung mga dalangin nila. At ngayon naman po, nag-ugat yon. So, fast forward tayo. Hanggang sa yung mga naging descendants nila, Adam at Eve, ay nahati-hati na din.
merong descendants ni Cain, may descendants ni Seth. Pag sinabing descendants, yung mga anak-anak, ganyan. So, nagkaroon na po ng mga hati ang mundo. Merong mga sumusunod sa Panginoon, merong mga hindi. Matigas yung ulo, kumbaga. At dahil doon, yung mga sumusunod sa Panginoon, yun po yung mga tao na pinili ng Panginoon para maging bayan niya. So, meron pong pinili yung Panginoon para maging bayan niya. Kaso lang, itong mga pinili ng Panginoon para maging bayan niya, ano pong nangyari? Ang nangyari po, naging matigas din yung ulo nila. Sumuway sila sa Panginoon kasi nga tao sila na nagkasala na, no? So lahat po sila ay hindi na perfect. So pwede lahat silang matempt or matukso na magkasala. At ang nangyari, itong bayan ng Panginoon na tinatawag na Israelites, ayan, so pumili ang Panginoon ng bayan na tinatawag niyang Israelites, ay napunta sa isang lugar na naging alipin sila for more than 100 years. No? Itong mga Israelites ay napunta sa lugar ng Egypt. Ayan. So sa lugar ng Egypt, ay kinailangan nila ng magliligtas sa kanila. At fast forward ulit, dumating si Moses na pinalaki ng Paraon. Pero nalaman niya na hindi pala siya tunay na anak ng Paraon, kaya hinanap niya yung lahi niya. At galing pala siya sa lahi ng mga Israelites. At dahil doon, ay si Moses ay naging tagapagligtas ng Israelites at inilabas niya ang Israelites sa pagiging alipin. So ngayon, ang mga Israelites na ito ay inilabas na ni Moses, sa tulong ni Moses at ng Panginoon, ay nakalabas sila sa Egypt. At nang makalabas sila, dahil nga kagaspangan ng ugali ng mga Israelites, magaspang kasi po yung ugali nila eh. Kasi syempre, nasanay po sila dun sa kabuhayan ng mga Egyptian. No? So naging alipin sila, naging mainitin yung ulo nila, sinungaling sila, marami silang mga negative na pag-uugali. Pero dahil nailabas sila, dadalin sila ni Moses at ng Panginoon sa Promised Land, which is yung Kanaan. So naglakbay sila. So galing sila sa Egypt, ito yung Kanaan, naglakbay sila. Lakbay. Kaso lang, dapat straight lang, di ba? Malapit lang dapat. Pero dahil magaspang ang ugali nila, tumagal sila ng 40, ilang nga, Pastor? 40? Ayun, 40 years po sa wilderness. Tama po ba? Yan, 40 years po sila tumagal sa wilderness. So ngayon po, dahil tumagal sila sa wilderness, di ba, we know, we have Sabbath. Di ba po? So meron silang day of worship. So in 40 years, meron silang worship. Di ba? Meron silang pagsamba. So ngayon po, sige po, next slide. Ayun. So sabi ng Panginoon, igawa daw siya ng sanctuary. Ito po yung sanctuary. Kung makikita po ninyo, napapaligiran po siya ng mga tent. Yan po yung mga bawat pamilya ng mga Israelites. Meron pong 12 tribes ang Israel. At ito po yung ang tinatawag nilang sanctuary na inutos ng Panginoon na gawin nila. At lahat po ng bagay sa loob ng sanctuary ay detailed na ibinigay ng Panginoon kung paano gagawin. So, di ba po kapag nagbigay ang Panginoon ng instruction, ibig sabihin po nun, meron po iyong reason. Di ba po? Ibig sabihin po, lahat po ng sinabi ng Panginoon, may purpose. So ngayon po, aaralin natin, ano po ba yung purpose ng bawat laman ng sanctuary at bakit po pinagawa si Moses at ang buong bayan ng Israel ng isang sanctuary. Sabi po sa Psalm 77 verse 13, sabi niya, your way, O God, sabi po ni David, sabi niya, your way, O God, is in the sanctuary. Yung kaparaanan daw po ng Panginoon ay nasa sanctuary. So tingnan po natin, ano po ba yung kaparaanan ng Panginoon ang matututunan natin sa sanctuary? Sige po. Alam niyo po ba ang sanctuary ay galing sa sa original translation niya po, kasi po ang Bible ay written in Hebrew and in Greek. No? At ang Hebrew po
word ng sanctuary ay, ibig sabihin, derek. Derek, ang ibig sabihin po ay path or journey. So kung ano po natin, ita-translate natin dun sa kaninang verse na nabasa natin. Ibig sabihin, your ways, O God, is in the journey. So anong journey po ba yung matututunan natin inside the sanctuary? So sabi dito, sabi ng Panginoon sa Exodus 25 verse 8. So hindi po sila Moses yung nagbida-bida na gumawa ng sanctuary. Inutos po yun ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. That I may dwell among them. Di ba po kanina na-establish natin na kaya po hindi na dinidinig ng Panginoon yung kaya nalayo yung Panginoon sa mga tao dahil sa kasalanan. Di ba po? So yun yung naging barrier natin sa Panginoon at sa atin. Di ba? Kasalanan. So, hindi po makakapag-dwell yung Panginoon sa atin kung merong kasalanan. So ano pong ginawa ng Panginoon? So ano ginawa ng Panginoon para makapag-dwell siya sa atin? Kinakailangan po ng mediator. Kailangan ng parang bridge, no? At dito po, naging bridge ang ating sanctuary noong panahon po nila Moses, no? So next po. Ayan, wait lang po. So, ngayon po, atin pong tingnan yung mga, hayaan nyo po kung i-tour kayo kung ano yung meron sa loob ng sanctuary. Yan. Tingnan po natin kung ano yung meron doon sa loob. So, Kuya Jeff? Ayan. The Tabernacle of Moses. Nakocoveran siya ng puti na tela. Pero sa entrance niya, iba yung kulay. Entrance niya may red, purple, and crimson. Yan, ito ang nasa loob. Pagpasok mo, mayroong isang malaking altar of sacrifice. Yan, altar of sacrifice. Ayan. Pagkatapos sa altar ng sacrifice, meron pang isang bagay na makita doon. So makita, merong dugo galing sa animal. Ganyang kalaki ang tabernacle na pinagawa po ng Panginoon. So yan, pagkatapos po sa altar of sacrifice, meron po tinatawag na laver. Yan, kung saan naghuhugas ng kamay ang priest. Priest lang po ang pwedeng pumasok dyan. Or pare, no? Priest. Sacerdote. Pagpasok mo, ay meron ka makikitang tatlong bagay. Tinatawag po nating holy place. Sa holy place may tatlong bagay. May candlestick, may incenso, altar of incense, and lagayan ng tinapay of table of showbread. Yan po yung menorah or yung candlestick na may 7 ilaw. Detailed po yun na binigay ng Panginoon na ganyan ang gagawin. Yan naman po sa table of showbread. Ayan. Ang priest din po ang nagbibigay naglalagay ng tinapay sa loob. At ayan naman po ang tinatawag na altar of incense. Sa altar of incense, meron pong, incenso. Ang priest ang naglalagay ng, yung usok ay pupunta sa kabilang place. So, sa third part naman ng sanctuary ay ang tinatawag na Holy of Holies or Holy of Holies or Most Holy Place. And inside of it, there is an Ark of Covenant na merong 2 cherubim. At sa loob noon ay ang 10 Commandments na ibinigay kay Moses.
Ayan. At kung mapapansin nyo, naglalagay ng dugo ang priest doon sa Ark of Covenant. So ano bang ibig sabihin? Bakit kailangan lagyan ng dugo? Ayan. Nakita nyo po kung ano yung itsura sa loob ng tabernacle na pinagawa ng Panginoon kila Moses? So yun po yung tinatawag na sanctuary na pinagawa ng Panginoon. Kung makikita nyo po, yung sanctuary ay napapaligiran ng puting tela. Di ba po? Ibig sabihin po nun, yun po yung sa loob po nun ay malinis po ang nandoon. No? So, yun po yung nagiging segregation ng mga tao doon sa Israel at ng Panginoon. So, doon daw po makikipag-dwell ang Panginoon. Diba sabi po, build me a sanctuary that I may dwell po among them. And, yun po yung magiging dwelling place ng Panginoon. So, kung makikita po natin, sige po, aralin po natin yung mga bagay sa loob ng sanctuary. Ayan. So, di ba po, sa sanctuary, meron pong 3 parts, no? Meron po tayong tinatawag na courtyard, holy place, and most holy place. So, sa courtyard, merong 2 bagay. Laver and altar of sacrifice. Sa holy place naman, may 3 bagay. Altar of incense, 7-branch candlestick, table of showbread, and sa most holy place ay ang Ark of Covenant. And next po. Yan. So itong 3 bagay po na ito ay may nire-represent na 3 journey. Di ba po? Nakita natin kanina na sanctuary is a journey. So 3 journey po para makabalik para makakonect po tayo ulit sa Panginoon. So meron po tayong tinatawag na justification, sanctification, and glorification. So ngayon po, ano po yung justification? Ayan. So, doon po sa brazen of altar, para saan po ba yon? Bakit po kailangan merong ganon? Bakit po nagpagawa yung Panginoon ng brazen of altar? Sabi po sa Romans 5 verse 8, "But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us." So, makikita nyo po, di ba po, para makakonect sa Panginoon, sabi po doon, the wages of sin is death. For the wages of sin is death. So, hindi ka makakabayad sa kasalanan mo kung walang dugo. Yun po yung katumbas. Kamatayan po yung resulta ng kasalanan. Yun po yung katumbas ng kasalanan natin, kamatayan. At dahil doon, kailangan meron tayong iaalay para tayo ay mapatawad sa mga kasalanan natin. At dahil po dyan, yung yung brazen altar or yung altar of offering, doon po pinapatay yung mga alay po nila before. No? Doon po pinapatay. And next naman po, the brazen laver. After naman po makakuha ng dugo ng priest, diba? After makakuha ng dugo, ay naguhugas po ng kamay sa brazen laver or sa laver. Hugasan po yan ng kamay. Sabi po sa Colossians 3 verse 3, sabi niyan, "For you died, altar of sacrifice, in the altar of sacrifice, you died, and your life is hidden with Christ in God. If then you were raised with Christ," raised na, huhugasan na, symbol of baptism, is seek those things which are above. So in justification phase po, kung i-relate po natin sa panahon ngayon, ito po ay na-fulfilled ni Jesus. Si Jesus po yung naging sacrifice with His blood, and siya rin po yung naging living water and naghugas po sa atin sa ating mga kasalanan. So through Him, being the sacrifice and being the washer of our sins, tayo po ngayon ay justified. Inaring ganap. So, nasa Panginoon na po tayo. So, dati po, ganyan yung ginagawa nila.
Pero ngayon, nung namatay po si Jesus, nung dumating si Jesus at namatay siya para sa atin, ang nangyari po, siya na po yung ating, tawag dito, siya po yung nagdala sa atin sa pag-aaring ganap ng Panginoon. So dahil doon, hindi na po natin kailangan pumatay pa ulit ng hayop para lamang meron po tayong offering sa Panginoon at mapatawad sa mga kasalanan natin. Pwede na tayo ngayon mapatawad sa kasalanan natin sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. So kapag tayo ay nanalangin sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay maaaring mapatawad. Okay? So kung iniisip po natin, kung meron po tayong mga kasalanan na feeling natin mabigat, sa pamamagitan po ni Kristo, lahat po yon ay maaaring mapatawad. Next po natin ay, ayan, ano po yung justification? Ang sabi po dito, pardon or pagpapatawad and justification are one and the same thing. So, through that journey sa sanctuary, di ba po? Through that path in the sanctuary, tayo po ay pinatawad at inaring ganap. So, through faith, the believer passes from the position of a rebel, a child of sin and Satan, to the position of a loyal subject of Christ Jesus. Not because of an inherent goodness, hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil gumagawa ka ng tama, but because Christ received him as his child by adoption. So, yan po ay makikita natin sa libro na Faith and Works 103.2. So, dahil po doon sa sa ginawa ni Jesus, ay sa ating justification journey, tayo po ngayon ay subject of, tayo po ngayon ay inaring ganap ng Panginoon. Next po. Ayan. So ano po yung plano ng Panginoon sa justification phase? Doon sa unang phase na yon. Sabi po dito, during justification phase, we are forgiven from our sin. Second, tinitingnan na po tayo ng Panginoon as if hindi kayo nagkasala. So nyo ba yun? Pumatay kayo ng tao, nagnakaw kayo, nagsinungaling kayo, ano mang kasalanang meron kayo. Pero dahil sa buhay ng Panginoong Jesus, tayo po ngayon ay hindi na nagkasala sa mata ng Panginoon. Diba? Next is, you are born again. Iba ka ng nilalang. Hindi ka na katulad ng dati. Diba? Binibigyan ka ng bagong katauhan ng Panginoon. And you are reckoned as saint. Kino-consider kayo ng Panginoon as saint. So sabihin nyo, santo, santo. Hindi po. Ang pagiging santo ay hindi dahil mabait ka or dahil sa mga nagawa mo. Pagiging santo dahil tinanggap mo si Kristo at si Kristo ang tingin sa iyo ay santo. No? Ayan ang tingin sa atin ng Panginoong Jesus at ng ating Panginoong Ama sa langit. Next po. Pagkatapos po ng priest, di ba, nakita nyo po, galing sa justification, pumunta po siya ngayon sa sunod na part ng sanctuary. Di ba po, may cover, pinasok po ng priest. Pagkapasok niya, merong 3 bagay. Anong 3 bagay na yon? The table of showbread, yung candlestick, at yung incense. So the table of showbread is telling us that it's through the study of the Bible. Di ba po, sabi, I am the bread of life, sabi ng Panginoon. Siya daw po ang tinapay ng buhay. So kapag nasa Kanya tayo at inaaral natin yung mga salita niya, hindi po tayo magugutom. Hindi po tayo mamamatay. So in Bible study, God talks to us. So sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, nakikipag-usap yung Panginoon sa atin. Nalalaman natin kung ano yung laman ng Bible. Nalalaman natin yung salita niya. At sabi naman sa candlestick, ano naman po yung symbolism ng candlestick doon? Sabi doon, baliktad. So, in witnessing, incense pala muna. Diba, showbread, incense, and candlestick. So, doon sa showbread is the Bible study. Next is the incense or symbolizing prayer. So, since inari ka ng ganap ng Panginoon at tinanggap mo na yung Panginoon, ikaw ay mag-aaral ng salita niya.
Sunod ay mananalangin ka sa Kanya. Yung incense po na dinadala ng, yung usok po na dala ng insenso, is sumisimbolo sa panalangin po natin. Sa panalangin po natin sa Panginoon. At sumunod naman is yung candlestick, which is, yun lang po yung nagsisilbing liwanag sa loob ng sanctuary. So, ito po ay sumisimbolo sa ating pag-witness or pag-share ng ating natutunan sa Bible study at sa ating mga experience sa ating pananalangin. So, sa tatlo pong ito, tayo po ay papasok sa tinatawag na sanctification. So, what is sanctification? Sa sanctification po, at every stage of development, our life may be perfect. Yet, if God's purpose for us is fulfilled, there will be continual advancement. Sanctification is the work of a lifetime. So, in our life today, we can study the Word of God, we can have Bible study, we can do prayer, which is our communication to God, and we can also do witnessing, which is our way to share what we have learned from God. And through that, it is a continual process. Hindi po siya natitigil sa isang event lang. So, through sanctification, we will be acquainted or masasanay po tayo na tayo ay magbabasa ng or tayo ay mag-aaral ng salita, tayo ay mananalangin, at tayo ay magbabahagi. Next po. And the closer you come to Jesus, this is the sanctification process. So the closer we come to Jesus, the more faulty we will appear in our own eyes. Because the more na we will study the Word of God, the more that we will know of His character, the more that we will be enlightened na, mali pala ako dito, na sinungaling pala ako, na manloloko pala ako, or ganito pala yung ginagawa ko. So we will be enlightened kung ano yung mga maling ginagawa natin. Kasi the Lord will show that to us in reading His Word. And sabi pa dito, your vision will be clearer and your imperfections will be seen in broad. Kaya kung mapapansin nyo, no, kapag the longer na nakikilala natin yung Panginoon, the longer na inisip natin na hindi tayo worthy. Hindi tayo worthy dyan. Kasi, ganito yung ginagawa ko eh. Alam nyo po, magpasalamat kayo kapag ganun yung nangyayari. Ibig sabihin, nagkakaroon kayo ng knowledge na, mali yung ginagawa mo. So, meron po kayong chance na magbago. Di ba po? Kasi na-acknowledge nyo ano yung mali. So, meron kayong chance na itama. So, dun po sa ating sanctification process, nade-develop po yung habit natin and yung lifestyle natin to be in line kung anong character meron yung Panginoon. Napakaganda po, no? Kaya po pala ganun yung ginawa ng Panginoon sa holy place na tinatawag sa sanctuary. Next. Sabi pa dito, and distinct contrast to His perfect nature. This is an evidence that Satan's delusions have lost their power, that the vivifying influence of the Spirit of God is arousing you. So yung goodness po ng Panginoon na narinig natin through Bible study and prayer and witnessing, di ba po, is nagpapalinaw ng ating mga paningin na meron tayong mga kamalian. At dahil po doon, yung Espiritu po ng Panginoon ay inuudyukan tayong magbago. Next po. Ayan. So ano po ba yung plano ng Panginoon sa sanctification process or dun sa holy place? Bakit niya pinagawa yun kila Moses? Sanctification is staying connected with Jesus. Next is overcoming sin and growing in Jesus. Gusto niyo po ba mag-grow with Jesus? Gusto niyo po ba mag-grow? So meron na pong tinuro doon. Napakasimple po, no? Napakasimple ng tinurong way ng Panginoon sa kanyang bayan noon at na-applicable pa rin sa atin ngayon, which is just to study the Word, pray, and witness, share. So, kung maiintindihan po natin, hindi po nahihinto yung paglago natin sa Panginoon sa pag-attend lang natin ng church. Sa pakikinig lang natin.
there is an important way pa na we need to do, which is to share. That's why, ngayon po, mapalad po tayo kasi nakikinig tayo ngayon. And meron na po tayong pwedeng i-share. Di ba po? And ngayon naman po, dadako naman tayo sa most holy place. Di ba po may tatlong part? Merong courtyard, holy place, and most holy place. Now, in the most holy place, makikita po natin isang item lang. Ang item doon is the Ark of the Covenant. And yung covenant po na yon, sa loob nun is nandun yung 10 commandments ng Panginoon. So, napakagandang symbolism. Sabi po dito, Daniel 8:14. And he said to me, for 2,300 days, then the sanctuary be cleansed. So, in that span of year, that's a different study po. If gusto nyo pong malaman yung tungkol dyan sa 2,300 days, just approach us lang po and we will study about that. But in this part of the sanctuary, which is the glorification part, sabi po doon, after that day, the sanctuary will be cleansed. So after that's the time of our sanctification process or yung pagpapakabanal sa atin ng Panginoon. 2,300 days. So after po niyan, matatapos na po yung sanctification process at tayo po ay pupunta sa sabi po dito, Hebrews 10 verse 10, dagdag pa niya, tuluyan ko nang lilimutin ang mga kasalanan at kasamaan nila. Wow. So in that day, when that day comes, the Lord will completely, sinabi po ba na some lang? Sabi, tuluyan, completely forget kung ano man po yung mga pagkakasala na meron tayo ngayon. If we experience the process of sanctification. And ano po ba ang tinatawag na glorification? Deliverance from presence of sin. Hindi na po tayo magkakasala. Next, memory of sin will be erased. Hindi na po tayo makakaalala o hindi na po aalalahanin ano man yung kasalanan na ginawa natin. And God's image reproduce. So, dadami na po yung image ng Panginoon. So, di ba po nalaman po natin before na ang tunay na naglalaban ay ang mabuti at masama. Hindi po tayo at yung kasamaan. O hindi tayo at ang Panginoon, kundi ang mabuti at ang masama. And we learn there na ang laban nila ay nasa gitna lang tayo. Di ba po? And dahil nga nagkasala tayo, sumuway tayo sa Panginoon, tayo ay nalayo sa presence ng Panginoon. So dito po, kung makikita nyo doon sa holy place, di ba? Sa most holy place, doon sa Holy of Holies, sabi po doon, meron lang isang bagay, yung Ark of Covenant, yung covenant ng Panginoon. At ang nakalagay po doon is yung 10 Commandments. And that 10 Commandments is what the Lord wants us to have inside of us. And when we obey, when we have those laws of God inside our heart, we will be like God. We will grow in perfection of Christ's character. And alam niyo po kung bakit ginawa lahat yun ng Panginoon? Bakit niya pinagawa yung process na yun? Is that He may be with you. That He may be with you and with me. That He may be with all of us. Gusto niyo po ba yun? Magkaroon ulit tayo ng connection sa Panginoon. Gusto niyo po ba yun? And in our lifetime today, the only way that we can connect to God is through Jesus. Bakit po? Kasi Jesus fulfilled being the sacrifice, cleanse us from our sin, help us to grow in God, and He fulfilled all those things as a human being so that we can be like God and Him. So, ngayon po, sabi sa Revelations 22 verse 4,
makikita nila ang kanyang muka at isusulat sa noon nila ang kanyang pangalan. So, in Revelation 22 verse 4, makikita na daw natin ang mukha ng Panginoon. Di ba po kanina, nabasa natin na hindi po natin pwedeng makita yung mukha ng Panginoon. Kasi mamamatay tayo dahil po sa kasalanan. Pero dahil sa ginawa po ng Panginoong Jesus, na na-fulfill niya po yung mission of sanctuary, tayo po ngayon ay magkakaroon na ng hope and chance to see the God the Father once again. Go. Oh, pwede. Pwede. Okay. So we can see God the Father again, face to face. Na-excite po ba kayo doon? Gusto niyo po ba yon? Nakita niyo yung Panginoon. Hindi na siya in the form of fire. Hindi na siya in the form of anything. Kasi we can see His face again. And ngayon po, if you want to see the face of God, if you want to see the glory of God once again face to face, I want you to imagine po. I want you to imagine what will you say to God as a follower of Him. And if you want to be a follower of Him, please join me in prayer. Let's stand up po. Let's pray. Loving Father in heaven, Father, we praise you. Salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang Panginoon namin ngayong gabi. Kayo po ang Panginoon noon, ngayon at bukas. Panginoon, salamat po dahil meron po kaming pag-asa sa pamamagitan po ni Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil napaka-merciful niyo po sa amin na kahit kami po ay nagkasala, Panginoon, kami po ay binibigyan niyo ng pag-asa na makasama kayong muli. Maging katulad niyo muli sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesus. Panginoon, dalangin po namin ngayong gabi na nawa po, tulungan niyo po kami na sumunod po sa Panginoong Jesus. Tulungan niyo po kami na tanggapin po si Jesus bilang aming tagapagligtas. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay po sang-ayon po kung paano po namuhay ang Panginoong Jesus. At nawa po kami ay linisin niyo po ang aming mga kasalanan at makasama po namin kayo muli. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras na to. Marami pong salamat dahil napakinggan po namin ang inyo pong kaligtasan sa pamamagitan po ng inyong merciful love in the way of sanctuary. We pray, Father, that may you please help us to be with you. In Christ's name, we pray. Amen.